Patay ang isang batang 8 taong gulang sa Zamboanga City matapos tamaan ng boga. Ang ginamit pambala sa boga, holin. Nakatutok si GMA News stringer JB Francisco. Natapos ang mga pangarap ng 8 taong gulang na si Robin Pael Mariano ng Barangay Bunyaw, Zamboanga City. Patay ang bata matapos umanong mapasabugan ng di pa nakikilalang lalaki ng improvised firearm na kung tawagin ay boga. Sa investigasyon ng pulisya, naglalaro raw si Robin kasama ang kanyang 2 kapatid kung alauna ng hapon kahapon nang mangyari ang insidente sa labas ng kanilang bahay. Nagtamo ng sugat sa kaliwang dibdib si Robin at hindi na umabot ng buhay sa Testino Paragas Memorial Hospital. Nakuha sa kanyang sugat ang isang hole na ginagamit umanong bala ng boga na pinapasabog gamit ng denatured alcohol. That boga is totally a replica of a certain rifle, a single-shot rifle. It's either with expansion of gas or yung mismong nasusunog na gunpowder. Now, in the case of boga kasi, may ano siya mayroon siyang gas expansion. Nilalagyan muna natin ng gas para bang air rifle ba? Ayon naman sa barangay chairman ng Sinesora Pilano, may ilang residente na ginagamit ang boga sa pamamaril ng ibon sa kanilang lugar. Actually, yan mas ganit pwede umira ko na bes para kalingak, sityo kalingak, tienit na karga. Kabri ko yung bata, noy. Bawal se, uli pwede umira ta karga, kuy unese. Kaya se dapat si tiene man sina, no karga, si kwan tayo nakasa lang. In case lang kasi tausa sila si kwan. Pero naon naman sa sila kap tausa. Amo siya kumo armas yan. Pwede sirbi kumo armas. Patuloy naman at pinapahanap ang salari na pawang mga dayo raw sa lugar. Kasalukuyang nakaburol ang biktima sa kanilang bahay. Mula dito sa Zamboanga City, JB Francisco, GMA News. Sa Infanta, Quezon, isang batang lalaki ang nakaligtas mula sa taga sa ulo. Ang kwento ng 7 taong gulang na bata, namimitas daw siya ng katmon sa puno ng kanilang kapitbahay. Nang makita raw siya ng may-ari ng puno, sinita siya at pinababa at saka 2 beses tinaga sa ulo. Nang makitang duguan ng bata, hinugasan daw siya ng suspect at saka hinatid sa kanilang bahay. Nang makita ng mga kaanak, doon pa lamang nadala sa paggamutan ang bata. Kinasuhan ang suspect na kinilalang si Jolito Avellaneda. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Kami po ay hihingi muna ng paumanhin sa mga naghahapunan sa mga oras na ito sapagkat sa tingin pa lamang po parang mararamdaman mo na ang naghalong kati at hapdi na kumain sa balat ng pamilya Cerdeña at ilan sa kanilang mga kapitbahay. Matapos po namin maipalabas ang kanilang kwento rito sa 24 oras, isang tugon ang aming natanggap. Narito po ang aming ulat. Sa aming pagbabalik sa Barangay Tigbinan, sa Labo, Camarines Norte, bitbit na namin ang mga iniresetang lunas para sa sakit sa balat ng pamilya Cerdeña. Siguro po itong luha ko pong ito ay kasayahan na lang at mabibigyan po ng lunas. Sakit po namin. Maraming pong salamat. Kapuso Foundation. Para lalong mapabilis ang kanilang paggaling, itinuro din namin ang tamang paggamit ng mga pamahid at sabon. Okay lang po. Kahit po kami gumaling sa doktor. Basta po gumaling lang po kami. Isa si Onyok sa 2 kapitbahay ng pamilya Cerdeña na nakaranas din ng katulad na sakit sa balat. 12 taon na niya itong tinitiis, pati ang anyo ng kanyang nakangaliskis na balat na nagsimula nang maligo siya sa ilog kasama ang ilang miyembro ng pamilya Cerdeña. Dahil dito, minabuti rin namin kamustahin ang iba pang kapitbahay ng pamilya. Dapat nahawa kami kung sila ay sa tubig talaga. Lahat po kami magkakaroon ng sakit sa balat. Wala naman pong iba dito kundi sila lamang po ang nagkakaroon ng ganyan na sakit. Hanggang ngayon, isa pa rin misteryo kung paano nga ba nagsimula at tuluyang kumalat ang sakit sa balat ng pamilya Cerdeña. Kaya bago pa man ito lumala, nakipagtulungan na ang GMA Kapuso Foundation sa lokal na pamahalaan. Mabuti naman at na i-feature ito ng media, so kami rin naman ay nagkakaroon ng oportunidad na matulungan sila. So in that manner, nagkakatulungan tayo
para nang sa gayon ay ma-resolve yung mga problema na nakikita sa mga liblib na lugar na kung saan hindi wala silang oportunidad na bumaba para magpatingin. Isang skin clinic ang agad na sinimula ng lokal na pamahalaan para imbestigahan ang pagkalat ng sakit na ito. Sana mula sa ating pagtutulungan, matigil na ang kanilang makating problema. At dahil nga ho sa isinagawang skin clinic, nakumpirma ng lokal na pamahalaan na hindi pa naman kumakalat ang sakit na ito. Sa ngayon po ay masusi pa rin inaalam ng Health Office ng Labo, Camarines Norte ang tiyak na pinagmulan ng sakit na ito. At sana nga po ay inyo po itong matutukan bago pa ito kumalat ng husto. Samantala sa lahat po ng nais magpaabot ng tulong sa Pamilya Cerdeña, magsadya lamang po kayo sa aming tanggapan. Maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Lumiere. Pwede rin po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Iginiit ngayon ang prosekusyon sa impeachment court na lang daw sana magsalita si Chief Justice Renato Corona. Naniniwala sila na nababahala na raw si Corona sa kanilang malakas na ebidensya kaya siya nagsasalita ngayon. Sabi naman ng depensa, hindi man matuloy na tumistigo ang punong maestrado, tiyak na isasalang nila sa witness stand ang asawa ni Corona na si Cristina. Nakatutok si Jamsi Sante. Naniniwala ang prosekusyon na kaya biglang nagsalita ngayong araw si Chief Justice Renato Corona ay dahil nababahala raw ito sa lakas ng kanilang ebidensya laban sa kanya. Kailangan siya lumitaw ngayon kasi siguro naramdaman na rin ni Chief Justice yung lakas ng ebidensya ng prosecution, especially nung nag-rule yung Senado na admissible yung PS bank accounts. Giit din ng prosekusyon, dapat daw ay sa tamang forum nagsalita si Corona at iyon daw ay ang impeachment court. Nakikiusap din kami na kung ba dito po madalas silang sinasabi parang tila may trial by publicity, hindi po namin ito kinukundina. Nire-recognize namin na bahagi ito ng proseso. Yung tapang na pinapakita niya sa pagharap ng mga tanong ng mga kapatid po natin sa media, sana ganun rin yung tapang na ipakita po niya pagdating po ng paglalatag ng kanilang testimonya at ebidensya. Wala rin daw kinalaman ng prosekusyon sa sinasabi ni Corona na si Associate Justice Antonio Carpio ang nasa likod ng umano'y black propaganda laban sa punong maestrado. Ang depensa naman, puspusan na raw ang paghahanda. Hindi man daw matuloy na umupo bilang testigo si Chief Justice Renato Corona. Diniyak ng Defense Lead Counsel na magiging testigo nila si Mrs. Cristina Corona. Mrs. Corona definitely will be presenting her. But Chief Justice Corona, that will depend on the necessity. Siguro she will be dealing on the bank deposit aspect on the and the SLN also. Sa Lunes naman daw unang isasalang ang mga kongresista ang sina Batangas Representative Hermelando Mandanas, Navotas Representative Toby Chanco at Cavite Representative Jesus Crespin Remulla. Ang tatlong kongresista ay kabilang sa mga hindi pumirma ng impeachment complaint laban kay Chief Justice Renato Corona. Kanina nagpulong ang prosecution at defense panel kay Senate President Juan Ponce Enrile tungkol sa mungkahing pagbabago sa schedule ng trial. Gusto ni Enrile na gawin itong buong araw. Wala lang problema sa prosecution, pero umalma rito ang depensa dahil kailangan daw nila ng panahon para ihanda ang kanilang mga testigo at ebidensya. Kaya ang napagkasunduan, i-extend na lang hanggang alas 7 ng gabi ang trial. In order to accommodate the desire of many of my colleagues in the Senate, as well as of the prosecution to hasten the completion of the trial of this case, I suggested that to both sides that we should lengthen the time of trial in the afternoon. Instead of from 2 to 5, we can go at least from 2 to 7. Pag-uusapan doon ng mga senador kung pwedeng pahabain ang kanilang sesyon hanggang March 29, imbes na mag-adjourn ng March 24 para sa Holy Week break upang magkaroon ng mas mahabang panahon para sa impeachment trial.
Ang gusto sana ng mga senator judges matapos na sa March 24 ang trial. Sa March 24 kasi mag-uumpisa ang Holy Week recess ng Kongreso. May mga panukala rin na magbaksyon na sila sa March 24 pero babalik ng mas maaga sa May 7 ang pagbabalik ng sesyon ng Kongreso. Jam Cesante, Nakatutok, 24 Oras. Susunod, Kongresista Manny Pacquiao, bakit kaya kinasuhan ng BIR? Ang pagbuho na yan ng niebe o avalanche sa bansang France, nakunan sa video. Beauty queen na yan at artista noon, Hollywood cook na ngayon. Carla Abellana at Sara Labati, mga bagong leading lady ni Richard Gutierrez, tututukan natin sila sa pagpapatuloy ng 24 oras.